Mapapa-second look talaga tayo sa tindero ng sherbet na ito. Paano ba naman kasi ang ka-lookalike niya? Walang iba kundi ang sikat na R&B singer na si Chris Brown. Mula sa kulay ng buhok, swabbing moves, at pasample na talent, no wonder benta talaga siya sa madlang people. Bukod sa viral looks niya, kakaibang kwento ang mayroon kay Chris Brown ng kalsada. Sa looks pa lang, aba-aba, laban na. Oh, what's up, bro? Holy man. Hey, what's up, bro? Yeah, sure, no problem. Sa galawan naman, naku pang international. Pero teka ha, namamalik mata ba tayo sa ating nakikita? Chris Brown, ikaw ba yarn? Ako nga pala si Edison Conocido, mas kilalang Chris Brown ng San Paloc. Siya ang pinipilahan na viral tindero ng sherbet sa Maynila. Ang ka-lookalike ng sikat na R&B singer sa Amerika na si Chris Brown. Kung pagmasdan kasi si Edison, medyo malaki nga ang pagkakahawig kay CB. From hair up to outfit down hanggang sa dance moves, copycat. Matindi rin ang stage presence ang kanyang entablado dito mismo sa kanyang pwesto, sa kalsada. Hindi nakapagtatakang bumenta ang gimmick niya sa social media. Pero hindi tulad ng kanyang tinitindang matamis na palamig. Ang buhay pala ni Edison noon abay napakapait. Maagang naulila sa magulang si Edison. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil kailangang maghanap buhay. Yun nga lang napariwara dahil walang gumagabay. Uy, tara pre, laro ta. Hanggang sa pagbabasketball, isang kaibigan ang naging anghel para siya ay mailigtas sa tiyak na kapahamakan. Si Martin. Baka meron nga lang pwede pagkakitaan yan, pre. Sakto yung tita ko, nagbebenta ng sherbet. Isinama siya sa Maynila at ipinasok sa trabaho. Bilang taga-timpla at taga-tinda ng buko sherbet. Actually, ano siya eh, family business po ng kaibigan ko to eh. Hanggang sa ito po, hanggang sa nagtulungan na po kami, hanggang sa dumating sa point na ito, ganito, biglang nag-boom shoot po siya. Ang unang sabak ni Edison sa Quiapo, Maynila. Nasa Quiapo din ako. Mga tumatawag na rin po sa akin doon na Chris Brown, yun niya, kamagkawig ko nga daw. Mula Quiapo, dito sa Maynila, sa Sampaloc, dinala ng kapalaran ang probinsyanong tindero. Ang lucky place niya ay dito para siya ay makilala ng publiko bilang si Chris Brown sa kalsada. Kasabay ng pagbaba ng init ng araw tuwing hapon, unti-unting napupuno ng tao ang bahaging ito ng Fusion Alley. Animoy parang may magko-concert at ilang saglit pa, ayun na! Ang kanyang goal, maubos at mabenta lahat ng kanyang paninda. Hindi maging special sherbet, di rin naman din dahil sa akin. Maganda nakikita ko ng tao dahil nga sa ginagawa ko, sa marketing ko. Kaya naging special kung bakit din siya binabalik-balikan talaga ng mga tao. Naging trademark po siya sa akin. Sa bawat salok ng 20 hanggang 50 pesos na halaga ng buko sherbet, ang sahog ay dance move. Total performance sa murang halaga. Ang mga kolehiyala namamagnet. Sobrang fun lang po nung experience kasi first time namin dito sa Fusion Alley. Tapos isa siya sa mga dinayo namin kasi nakita namin siya nag-viral sa online. Kahit mga straight guys napapatulala. Sabi ko, mukhang masaya naman po sabayan. So, sinabayan ko na lang rin po. Tsaka gusto ko rin po tigman yung ice cream mismo. Lahat napapa-showdown sa galing niyang gumiling at magpa-fall ng mga suki. Una
po, nakakaba. Siyempre, daming camera. Pero nung sumayaw siya, kasing sarap niya yung buko. Ang sarap niya! Ultimo mga seniors at mga foreigner na huhumaling. Ang sarap ng sherbet ni Chris Brown. Marami na ring sikat na personalidad at mga big-time vloggers ang dumalaw na sa kanya. Chris Brown of the Philippines. So apparently he's selling ice cream and he's really famous. We found him. He's there. Wow. They even have a TV shooting there right now. Pero paglilinaw ni Edison, hindi daw overnight ang pagbabagong ito sa kanyang buhay. Hindi po ganun kadali maging isang vendor na dumarating pa sa point na yung panahong talagang walang benta, hindi pa totally ganun kasikat. Laging may matitiran, minsan meron, minsan wala. Kumbaga, talagang ikaw na lang talagang magkano papatuloy mo talaga eh. Ingat po. Mahaba rin pinagsamahan po namin dahil marami rin po siyang pinagdaanan na nandoon din ako. Pag may problema sa kanila, sa akin siya lumalapit. May paano lang po talaga na minsan talaga matumal eh. Kasama po sa business, tsaka kasama sa pagtitinda. Mahirap po ang buhay vendor, di po ganun kadali. Di po yung inakakala po nila minsan na kapag nagtinda ka, kikita ka ng malaki. Di nga po namin inasa na itong 2026 tatawon po sa kanya eh. Tatapat sa kanya, ipapabor sa kanya yung taon eh. Sa tinatamasang kasikatan, utang na loob niya daw ito sa bossing niya sa itaas. Si Lord talaga, syempre. Hindi niya ako pinabayaan. Doon ako humingi ng lakas ng loob, doon ako humingi ng tulong para hindi ko maisip mga problema na pinagdadaanan ko or what sa mga struggle sa buhay ko, gano'n. Hindi tulad noon, mas nakakaluwag-luwag siya ngayon. Dati kasi hindi naman po ako talaga nakakabili ng mga sarili kong gamit. Talagang naano ko po na na-appreciate ko yung sarili ko na hindi ko na-expect yung darating yung point na kaya kong tumayo sa sarili kong pa, kaya kong paggasan yung baga, kaya kong magpundar ng kung ano man, kaya kong ibagay gusto ko para sa sarili ko. Pero meron siyang gustong aminin sa publiko. Hindi po talaga ako dancer, pero yung pagsayaw na po yun, hilig ko talaga po siya. Passion ko lang din siya pagsayaw ko. Sa katunayan nga daw, sumasablay pa siya sa kanyang galaw. Pero ito ang naghihit. May payo din si Edison sa ibang patuloy na nangangarap. Siyempre, unang-una po sa diskarte, siyempre hindi po mawawala yan si Lord. Once na lumalaban tayo, siyempre kailangan may kasama tayo eh. Number one natin po yan eh, si Lord talaga. Kailangan maging matapang tayo sa lahat na magiging pagsubok natin sa buhay. Siguro pag napagod tayo, kailangan lang din siguro natin magpahinga. Pag nagkamali tayo, huwag matakot sumubok ulit. Kasi hindi naman porket nagkamali ka, hindi ibig sabihin nun, yun yung katapusan. Nagkamali ka ngayon, ba't di mo i-apply ulit? Malay mo, susunod, okay na. Para kay Edison, isang bagay daw ang hindi kayang tumbasan ng pera. Mas masarap sa pakiramdam. Yung nakikita mo yung tao na nag-enjoy at nagiging masaya sila. Hindi man si Edison ang tunay na Chris Brown. Pero sa kwento ng kanyang sipag, tiyaga at diskarte, orihinal ang kanyang naging tagumpay. Panggagaya man ang kanyang naging simula. Sa ending naman, sarili niyang pangalan ang tatatak at maiiwan.